Water bodies such as rivers play a vital role in sustaining life, supporting livelihoods, and maintaining environmental balance. However, due to human activities and poor waste management, many rivers today suffer from severe pollution and neglect. Yung mga dumi ng mga piggery. Nakikita mo yun dyan, yung mga dumi ng baboy na dyan naagos yan galing dun sa barangay sa matataas. Yung tubig is hindi siya ganun kalinis and unpleasant din ang Sinilihan mo yung mo yung parang tinatapon ng hayop. Paano po ito nakakaboy? Hindi malinis dahil nagiging tapunan na ng iba basura nila. Yung iba naman ay nagdadala doon ng basura sa talagang dalahan sa taas. Pero yung iba sinalambiyo. Alam niyo patay na ayo. Natapon. Dahil kaya ko nasabi, apektado ako. We came not only as students but as listeners, seeking to understand the stories, struggles, and hopes of those who live alongside Kalumpang's fading flow. Yung area dun sa mga bandang baba, binabaha sila. Like yung recently nung bagyo, maraming nag-evacuate kasi tumaas yung tubig. Pagka po nabagyo. Kapag nabagyo pa. Opo. Tandaan ho dito, pag mga isang linggo na yan nag-uulan, kahit walang bagyo, tatas talaga yung tubig. For these communities, the river is not just water. It is part of their home, their history, and their daily reality. So, water pollution, I think is one problem siya dito sa community. Since like recently may nabalita ako na yung ibang tao din sa baba, yung water supply nila is hindi okay. Maybe dahil yan, napupulit yung daloy ng tubig, eh madaming sisiraan ng nagkakaroon ng sakit sa apektuhan yung health nila. Then yung minsan kasi doon din sa baba may mga nangangawin. I don't know if safe pa yung nakukuha nila since the water is not that good talaga. Pagkakabasa ko po, kami kada linggo, schedule ng paglilinis, mga plastic. Nililinis namin ang barangay, kaya po yung mga basura. Katulad ng ginagawa namin sa Isla Verde, nagbabayanihan na kahit estudyante, kahit magulang, kahit yung ang unang-una yung taga-barangay. Tapos na iparating namin sa city na yung mga kahili ng mga gayon na bayanihan, baybay tabing dagat, yun ay hindi pa ganun pa doon, tabing dagat namin. Pero nagbabayanihan kami, daladalang mga panlinis, mga sabong, lagayan ng... Ito talaga yung nagpapartise. Tapos yung mga pakikinabangan, ginagawang yung pinagbibili, kalakal, ginagawang kalakal. Ako'y kumikita dito ng 200 pesos sa pagbilimit lang yan ng mga tinapon. Tinapon na din. Ibibenta niyo po? Oo, ng mga plastic matter. Hindi ako nahihiya. Nababa ako di para maraming. Nagiging pera pa, di ka? Nakatulong ka pa sa Through engineering and shared responsibility, we envision solutions that restore not only the river's flow, but the bond between people and nature. Magkaroon ng like purifier, water purifier, para din kahit hindi directly sa ilog, like yung galing sa line ng tubig, since possible nga na napupulit pa rin sa underground dahil like may mga sira and so yan, mga ganon. Yan, I think magkaroon ng community purification system, something like that. Community mag-start sa small
something small that will result into something big, like yung proper waste disposal and collection of garbages. Nagpasasagawa ng mga meeting, matala kayang guidelines. Parating sa mga mamamayan, sa mga nakakita. Dapat disiplin, wag magtatapon ng mga bododong basura. Yun ang number 1 naman. At may truck naman dyan ng every Monday to Friday, Saturday, until Monday. Kapag din naman nila nagkakakot naman ng truck ng basura dyan, ito nila itapon. Yun number 1, kung gusto lang itapon diyan ng mga basura sa tubig dyan ng I love the dito naman. Mahal mo minit. The Kalumpang River still flows, reminding us that we can care better, do better, and be better for the generations yet to come. A river's healing begins with a single act of care.